Patay na yung ilaw dito, sir. Yan. Ayaw kong masyadong mapansin ninyo yung aking, kaya pinapapatay ko yung ilaw. Anyway, ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon, muli ito'y lilitaw, buhat sa walang hanggang kanaliman at masasadlak sa kapahamakan. Ang mga taong nabubuhay sa lupa na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ang mga pangalan mula pa ng lalangin ng sanlibutan ay magugulat pag nakita nila ang halimaw sapagkat pinatay na siya ngunit muling lilitaw. Meron ba kayong naintindihan? Meron ba kayong naintindihan sa aking binasa? Meron, wala? Wala. Wala kayong naintindihan. Ako din, wala eh. Hindi. Ipapaliwanag ko sa inyo ito sapagkat merong mga pangyayaring naganap recently na hindi natin inaasahan na ito, subalit ito ay magbibigay ng malaking pangyayari na darating. At ang dahilan kung bakit ko ito sasabihin sa inyo, sapagkat ito ay magsisilbing babala. Ulitin ko, ito ay magsisilbing babala sa mga darating na panahon. Almost 20 years ago, ako ay nag-umpisang magsulat ng aklat. Simula noon hanggang sa ngayon, ako ay meron na pong 14 na aklat na naisulat. Pero itong naunang aklat na ito ay meron akong kadahilanan kung bakit ko ginawa. Noon kasing panahon yon ay kalakasan ng mga nangangaral na kung saan ay nag-aawayan sila, katulad ng ang dating daan at katulad din naman ng Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses at Seventh-day Adventists. Ngayon, napansin ko na kawawang-kawawa yung mga Ebanghelikong Kristiyano sapagkat karamihan sa mga Ebanghelikong Kristiyano ay salat sa kaalaman pagdating sa banal na kasulatan. Kulang na kulang ang kanilang kaalaman. At pagdating sa diskusyon sa mga taong ito, ang mga Kristiyanong ito ay halos walang maipanalo kapag nagdiskusyon at naglabanan tungkol sa salita ng Diyos. Dahilan dito ako ay nagdesisyon, ang sabi ko sa aking sarili, ako ay gagawa ng isang aklat para sa mga Ebanghelikong Kristiyano na kung sa ganon ito ay kanilang pag-aralan, mabasa, ay sila ay magkakaroon ng kaalaman upang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya. At itong aklat na ito ay sinulat ko almost 20 years ago at maganda ang title. Ang title ng aking aklat ay Ang Lumabas sa Tawas. Ano po? Yun ang title ng aking aklat, Ang Lumabas sa Tawas. Ang dahilan ay sapagkat gusto kong alamin, ano ba talaga ang nangyari sa Kristyanismo? Sapagkat ang sinasabi ng iba, yung daw Kristyanismo ay nawala, kung kaya't sila ngayon ay lumabas ng mga anghel dahil sila ngayon ang ipinadala ng Diyos para iugpong yung nawalang Kristyanismo. Subalit ako po ay hindi naniniwala na ang Kristyanismo ay pwedeng mawala, yung Kristyanismo na kung saan ay itinuro ng Panginoon o ipinapangaral ng Panginoon sa Mateo 28:18 hanggang 20. At ang sabi ng Panginoon, ito'y hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi po pwedeng maputol. Pero ang dami ng nagsusulputan na kung saan ay nag-aako na yun daw Kristyanismo na ipinatuturo ng ating Panginoon ay nawala na, naputol na, kung kaya't sila daw ay kinausap ng Diyos, sila daw ay nagtago doon sa kwarto sa looban ng 3 araw. Ito'y palaging ganito ang kwento, laging nagtago, laging may pumunta sa bundok, at sa looban ng 3 araw, sila daw ay kinausap ng Diyos at sinabi na sila daw yung magiging tagapag-ugnay. Ito palagi ang kwento. At dahilan dito, sabi ko, gagawa ko ng isang aklat para makita ng mga Kristiyano na ang katuruan ni Kristo ay hindi naputol. So ang ginawa ko ay yung sistema na deductive reasoning.
Ibig sabihin, gusto kong patunayan na ang Kristyanismo ay hindi nawala. Simula ngayon, babalik ako hanggang doon sa kapanahunan ni Jesus sa Jerusalem. So, deductive, pabalik. Hindi simula noon, papunta dito. Ang ginawa ko, pabalik. Ang naging problema ko ay nung dumating na ako sa Roma. Binabalik ko, nung papunta na ako, papunta ng Jerusalem, pagdating ko sa Roma, ako ay hindi na makaalis. Ibig sabihin, yung aking pag-aaral at ang aking pagsusulat ay napigil dahilan sa nagkaroon ako ng suliranin pagdating ko doon sa kapanahunan ng Romano. So, inalam ko, bakit nagkaganon? Ano ang naging problema? At isa sa nakita ko ay yung pagkakaroon ng isang malaking organisasyon o simbahan na kung saan ay tumabon doon sa katuruan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi naman nawala ang katuruan ng ating Panginoon simula sa Mateo 28, 18 hanggang 20, subalit ito ay nadag-anan ng simbahang Romano-Katoliko. Naghari na ang simbahang Romano-Katoliko at ito na rin kung papansinin nyo at inyong pag-aaralan, dito na rin nagsimula yung tinatawag na Dark Ages sa panahong ito. At dahil dito, lalo akong naging interesado. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit nagkaganito? At merong isang talata sa Biblia doon sa pahayag. Ako po ay nagtuturo ng Revelation. Noong pang-araw ay nagtuturo na ako ng Revelation. Bagamat bihirang-bihira ang nakapagtuturo ng aklat na ito, at ito po'y progressive. Ibig sabihin, nung araw, hindi mo masyadong makita yung mga sinasabi doon sa pahayag o Revelation. Pero habang tumatakbo ang panahon, lalo na ngayon, ay makikita mo na kung ano ang kanyang sinasabi. At ito nga yung dahilan, sapagkat merong isang pangyayari na naganap na kung saan ay tumatama dito sa pahayag na ito. Ang sa akin, sabi ng aking may bahay, wag mo nang yung ituro sa Sunday school na lang. Pero, sabi ko ay, inisip ko, ay dapat kong itong sabihin sa inyo. In fact, wala ako doon sa topic natin kasi yung ating topic ay biyaya. Ano yung biyaya, di ba? Pero, dapat ninyo itong matutuhan. Sapagkat ito ay isang babala na nagpapakita na tayo ay nagsisimula na sa huling panahon. Kung kayo'y naniniwala sa rapture, dapat na rapture na kayo. Ngayon, bukas makalawa. Sapagkat, tatandaan nyo, simula ngayon, ay papasok na ang panahon ng paghihirap. Whether we like it or not, tribulations will come. And it is approaching. Why? Si Pope Francis, Pope Francis, ilan? Pope Francis the First ay namatay na. This will be the sign of the end of times sa reliyong Kristyanismo. Sa Islam, hindi natin alam kung ano ang kanilang katuruan pagdating sa huling panahon. Sa Hinduismo, iba rin ang kanilang katuruan sa pagdating sa huling panahon. Sa Buddhism, hindi rin natin alam kung ano ang kanilang katuruan pagdating ng huling panahon. Pero pagdating sa Kristyanismo, this is the beginning of the end of times. Bakit ako sure? Meron ba akong pruweba? Ang sabi nga, dapat daw ikaw ay may confirmation. Kapag ikaw ay may confirmation, ikaw ay merong, Pag meron kang confirmation, meron kang facts, di ba? Katotohanan. Kinakailangan may confirmation in order for you to have your facts proven. Now, ang tanong, meron na ba tayong confirmation to prove that the tribulation is coming in? There is. We have a proof. Kaya nating patunayan and we have confirmation to prove na ang pagpasok ng panahon ng paghihirap ay nandito na. Bakit? Sinabi doon sa pahayag na ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una.
Remember, buhay noong una, ngunit patay na ngayon, muli itong lilitaw. Yung sinasabi dito, kung pag-aaralan mo, yung sinasabi dito noong buhay noong una, ito ay tumutukoy doon sa kapanahunan ng sakupin ni Napoleon Bonaparte ang Vatikano o ang Papa sa Roma noong Petsa 538 CE. Siyempre, hindi naman kayo nag-aaral patungkol sa church history. Hindi nyo trabaho yon. Ang trabaho nyo ay magtrabaho para kayo kumita ng pera at doon sa pera ninyo ay babawasan ng 10% para ibigay sa simbahan at kung merong sobra ay magbigay pa ng kaloob. Diba? Yun ang trabaho nyo eh. Pero ang trabaho namin bilang mga theologians ay alamin kung ano ang sinasabi ng kasulatan, pag-aralang itong mabuti at kung ito'y aming matutuhan, ay sabihin namin sa inyo. Ito ang aming trabaho. Nakakatuwa lamang karamihan sa theologian, walang pera. Nagtatrabaho, walang sweldo. Wala. Okay? But anyway, ganun yata talaga. So ito yung mga bagay na nakita ko. Buhay noong una, ngunit patay na ngayon, muli itong lilitaw. Sino ang patay na ngayon? Sino ang patay na ngayon? Doon sa sinasabi sa Revelations na ito. Si Pope Francis I. Siya yung patay na ngayon. Ito ay tumutukoy doon sa linyada ng papasiya. Bakit? Sapagkat merong sinasabi sa banal na kasulatan na madali mong malalaman kung ikaw ay merong katalinuhan kung sino ang Antikristo. Yan. Ano ang bilang? Anong bilang? 666. Okay, 666. Actually, gusto ko munang bigyan ito ng liwanag, itong bilang na ito. Okay? Sapagkat, mapapansin nyo mamaya, yung sinasabi dito, na ito ay merong talagang kinalaman sa ating panahon. Una, yung 666 kasi niyan, ay ang pinagmulan niyan ay sa agimat. Okay, bigyan ko lang kayo ng history ng 666 kasi babalik tayo dito sa 17 sa ano na to, dito sa ating 17:8. Ang background ng 666 ay way back doon sa Babylon. Ano ang Babylon ngayon? Iraq. At mapapansin ninyo kung kayo ay mahilig sa horoscope, araw-araw sa mga dyaryo ay merong nakalagay na horoscope at nagsasabi kung ano ang inyong ang tawag dito, ang inyong kapalaran sa araw na ito. Alam ba ninyo na ang horoscope ay way back pa doon sa Babylonian times? Hindi yan bago. Sa kapanahon pa yan ng kaharian ng Babylonia, diyan nanggaling ang horoscope. At yung 666 na bilang, yaan ay nanggaling din sa Babylonia, sapagkat yan ay bilang na kanilang ginagamit panlaban. Yung 666 ay isang pamilang na kung saan ay kanilang panlaban sa mga masasamang espiritu. Bakit? Sa kanilang paniniwala, yung bilang na 1 to 36, yung solution o yung sum ng number 36, yun yung ultimate God na kung saan ay lalaban doon sa mga God ng 1 to 35. Intindihan niyo ako? Sa kanilang paniniwala ay merong pamilang na 1 to 36 at yung sum ng 36, yun ang ultimate God na panlaban doon sa 1 to 35. Ngayon, para patunayan ko sa inyo na meron tayong confirmation, sino sa inyo ang may calculator? Sandali lang ito. At gusto ko lang ipakita sa inyo. Sino may calculator? Sabay-sabay tayo. Sabihin nyo sa akin. So, doon sa 1 to 36, 1 plus 2, ilan? Plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12, plus 13, plus 14, plus 15,
plus 16, plus 17, plus 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ilan? Ilan? 666. Yan yung pamilang na kung saan ay ginagamit ng mga Babylonian, na kung saan sila ay merong medalya, na kung saan ang medalyang ito ay hinati sa 6, at yung 1 to 36 niyan ay nakalagay sa bawat kahon. At yan ay kanilang binabalot ng dilaw na panyo, at ito'y kanilang dinadala bilang panglaban sa mga masasamang espiritu. Yung 666. Yan ang background ng pamilang na yan. Subalit, dumating ang panahon, ay sinabi sa kasulatan na yung pamilang na yan ay ilalagay doon sa taong magsasabing siya ay kahalili ni Kristo. Ang ibig sabihin ng Antichrist ay hindi kalaban ni Kristo. Ano po? Ito ay maling kaisipan na hindi ko maintindihan na napakaraming nagtuturo na mangangaral na kanilang sinasabi na ang Antikristo daw ay kalaban ni Kristo. Hindi po. Ang ibig sabihin ng antay dito ay kahalili ni Kristo o kapalit ni Kristo. Ibig sabihin siya ay magpapanggap na siya ang Kristo, hindi kalaban. Kaya nga pag sinabi mong Antichrist, ito yung darating. At siya yung magpapanggap na Kristo. Tama ba? So kung siya yung magpapanggap na Kristo, hindi siya antay. Siya ay yung magiging kahalili, quote and quote. Yun ang ibig sabihin nun. At ang sabi ng banal na kasulatan, ito daw hahaliling ito ay madali mong malaman sapagkat ang taong ito ay merong pamilang na ang bilang ay 666. Ngayon, tingnan natin kung ano ang sinasabi sa Revelation. Noong panahon ng 538 CE, ay natatag yung papasiya. Ano? At nung itatag ang papasiya noong 538 CE, ay sinasabi nila na ang unang papa ay sino? Sino daw ang unang papa? Si Peter. Tandaan nyo to ha? Ang unang papa sa Roma ay si Pedro. Okay, simula noong 538 CE at pagdating noong anong petsa to? Hinuli noong 1798 CE. Tandaan nyo ha? Noong 1798 CE ay hinuli o ipinahuli ni Napoleon Bonaparte kay General Berthier yung Papa sa Roma. Pinahuli niya yan. At nung ipinahuli yung Papa sa Roma, si Pope Pius VI, ipinahuli ni Napoleon Bonaparte, ang humuli ay si General Berthier, at pagkahuli doon kay Pope Pius VI, si Pope Pius VI ay namatay. So nakita nyo, noon, ngayon ay namatay. Namatay si Pope Pius VI. At dahilan dito, nabagabag ang puso ni Napoleon Bonaparte sapagkat ang namatay dahilan sa kanyang kagagawan ay ang Papa sa Roma. Kaya ang ginawa ni Napoleon Bonaparte ay muling ibinalik ang opisina ng papasiya. At noong 1800 ay nabalik ang papasiya at ang naging papa noon ay si Pope Pius VII. So nakita ninyo yung sinasabi dito, buhay noong una, namatay, ngunit muli itong
lilitaw. So nakita ninyo, namatay nung una, namatay, subalit muling ibinalik yung papasiya noong 1800, dahilan sa kinsesya, si Napoleon Bonaparte. Okay, ganito. Simula noong pagkakatatag, noong 1800 kay Pope Pius VII, simula noon hanggang kay Pope Pius, kay John Paul II, tandaan nyo simula noong kay Pope Pius VII hanggang kay John Paul II ay merong 7 pangalan ng Papa. From 18 hanggang kay John Paul II, merong 7 pangalan ng Papa sa Roma. Ganito yon. Yung bawat isa sa pangalan ng mga papang ito ay may numero. Halimbawa, si Pope doon sa pangalan na sa pangalang Pius, kasi merong Pope Pius, merong 12 papa na ang pangalan ay Pius. Obserbahan nyo lang ito may magic tayo dito. Doon sa pangalang Leo ay merong 13 na naging papa. Doon sa pangalang Gregory, 16 na papa. Kasi mapapasin nyo, Pope Gregory the First, Gregory the Second, ganon, di ba? Ganon yung pangalan nila. Pope John Paul, ganon. So ngayon, si Benedict ay merong 15 papa na ang pangalan ay Benedict. Meron namang pangalan na John na ang bilang ay 21. Ibig sabihin, 21 yung Pope na ang pangalan ay John. 6 na Pope, ang pangalan ay Paul, at 2 ang Papa na ang pangalan ay John Paul. Okay? Ulitin ko. Merong 7 pangalan. Pius, Leo, Gregory, Benedict, John, Paul, and John Paul. Bakit ko sinasabi itong mga pangalan ito? Ano ang importansya nito? Tingnan niyong mabuti. Kapag ginawa ninyo yung katulad na pamilang na ginawa ko sa inyo, yung pinagbilang ko kayo ng 1 to 36, na ang nilabasan ay 666, ganito rin ang gagawin nating pamilang. Pero papaspasan ko na, hindi ko na ipapabilang sa inyo. Ibig sabihin, doon sa Pius ay merong 12 papa na kapag ginawa mo yung 12, 1 plus 2 plus 3 plus 4 hanggang 12, ito, lagay nyo kwenta nyo to. Ang lalabasan nito ay 78. Kasi 12 Pag binount mo, 1 plus 1 plus 2 hanggang 12, yan po ay 78. I-mark nyo dyan yung 78. Si Leo ay si Leo ay 13, kung kaya't ang lalabasan yan, pag inad mo hanggang 13, ay 91. Okay? Kay Gregory, si Gregory ay merong 16, kung kaya't ang lalabasan yan ay 136. Si Benedict ay 105. Okay? Kay John is 231. I-add nyo, plus nyo. Kay Paul ay 21 at kay John Paul ay 3. Ilan lahat? Ilan? 665. Ilan na lang ang kulang? Isa lang. Ang sumunod kay John Paul ay sino? Hindi pa. Pope Benedict XVI. Di ba? Ang sumunod ay si Pope Benedict XVI. I-add nyo yung 16. 665 plus 16. Ilan? Ha? May calculator na. Come on. Ilan? 665 plus 16. 681. Lampas ng 666. Ang problema ito, nag-resign si Pope Benedict XVI. Alam niyo ba yon? Si Pope Benedict XVI ay hindi namatay, si Pope Benedict XVI ay nag-resign by no 16 dahil nag-resign.
Ilan? 665. Sino ang sumunod na Pope kay Pope Benedict XVI? Pope Francis the First. So ilan? Ilan? 666. So ibig sabihin, kung titingnan mo ang Revelation, ang tinutukoy dito na 666 ay si Pope Francis the First. Kaya lang, ilang araw na nga ang nakakaraan, si Pope Francis the First ay namatay. So yung 666 na yan, nawala na, namatay na. Pero tatandaan ninyo, katulad noong anting-anting, yung 666, ayon yung kanilang panghuling bilang na ginagamit upang ito ay maging anting-anting nila. Okay, ang sabi dito, pagkatapos ng 666 na ito, ay merong isang darating doon sa ikatlong yugto na ito, yung ikawalong hari, yung 7th. After the 7th, ang sinasabi ng kasulatan ay meron pang isang dadating na ikawalo. At itong ikawalong ito, this will be the last Pope. Tatandaan nyo ito. Ito ang kahuli-hulihang magiging Papa sa Roma. Ibig sabihin, patay na si Pope Francis I ngayon, yung susunod kay Pope Francis I, kay Pope Francis, itong papalit na ito, this will be the last Pope. According to, ayaw ko namang maging dogmatic, ayaw ko namang panghawakan niyo ng todong-todo, pero wala nang susunod sa kanya. May contestant, merong contender ngayon na 5. Ang isa doon ay Pilipino. Si Tagle. Pero merong 2 itim. At merong isang Katolikong parang tinatawag nila na prophet. Si Malakay or Malakias na tinatawag. At sinasabi nila na mukhang maitim ang kulay ng papalit na Pope na ito. At sinasabi rin dito, simula sa pamamahala ng pinuno na ito ng Romano Katoliko, dito na mag-uumpisa yung kapanahunan ng panahon ng paghihirap. The tribulation, yung period of tribulation. Lumabas lang kayo ngayon, tingnan nyo kung gaano kainit. Di ba? Tribulation na yon. Misis ko nga, sinisipon dahil lang sa init eh. Di ba? Lumabas kami sa initan. Nagbabago ang klema. Yung sinasabi ng kasulatan na digmaan ay dadating. Huwag kayong mag-alala kasi nandyan na. Hanggang ngayon, hindi matapos-tapos ang labanan ng Ukraine at saka ng Russia. Nakikialam na ang Amerika dahilan sa meron siyang personal na interes. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatapos at sinasabi ni Trump na ito daw ay kaya niyang tapusin sa looban ng 24 oras. Nasaan ang 24 oras? The war is escalating in the West. And the war is escalating in the East. Yung labanan ngayon ng Israel, kalaban yung mga taga-Yemen, kalaban ng Iran, hindi po tumitigil at lalong lumalala. Ngayon, sa Pilipinas, dati-dati 3 lang ang nuclear missiles na nakatutok sa atin. Baka ngayon ay hindi lang 3, baka hindi lang 20 ang nakatutok sa Pilipinas. Bakit? Sapagkat yung mga Harpoon missiles ng nuclear ng Amerikano ay nandito sa atin at pinayagan ng ating presidente ngayon na ilagay. Kung kaya't ang mga Pilipino ay nanganganib sa oras ng labanan. Ang sinasabi ko, hindi natin kaaway ang China kailanman, hindi natin naging kaaway ang China, at ang China wala namang sinakop na bansa at hindi sila nananakop. Subalit dahilan sa sila'y nanganganib at inilagay ng mga Amerikano yung Harpoon missiles nila na nakakaabot doon sa China, ang China ngayon
ay naglagay na rin ng mga nuclear missile na katutok sa Pilipinas sapagkat 22 base militar ang inilagay ng Amerikano ngayon dito sa atin sa pamamahala ni Bongbong Marcos. Samantalang nung kapanahunan ni Duterte, 4 lamang at hindi na pwedeng dagdagan. Inevitable ang World War III. Hindi nyo na ito mapipigilan. Darating at darating ang panahon. Para saan yung mga armas niyan? Saan yan gagamitin? Pan-display? Gagamitin yan sa labanan. At sinasabi ng Panginoon sa huling panahon, meron at merong digmaan. Ang sabi nga ni Albert Einstein, yung daw ika-4 na digmaang pandaigdig, ang gagamitin daw armas doon ng mga tao ay stick na lamang. Bakit? Sapagkat ang tao ay naubos na ng Third World War. Hindi ako nagbibiro. Araw-araw binabantayan ko ang sitwasyon ng Ukraine. Araw-araw binabantayan ko ang sitwasyon ng Middle East. And things are not getting better. Not at all. So, bukod doon, sinabi rin ng Panginoon na sa huling panahon, dadating ang mga lindol. Kailan lang, di ba, lumindol? Total devastation. Saan? Myanmar? Ang Pilipinas, meron tayong iniintay na 8. May projections na 8. Kailan dadating yung intensity 8 na yun? Kapag nagkaroon ng intensity 8 sa Pilipinas, walang nakatayo na hindi babagsak. Meron naman, doon sa intensity 12, yun talagang walang tatayo. Pero doon sa 8, meron pa. At ito ay ini-expect na mangyayari dito sa Pilipinas. Paano nyo masasabi na meron? Kung kayo'y pupunta doon sa EDSA, ilan doon sa mga poste, doon sa may Aguinaldo, may mga poste dyan na merong mga bitak na. Meron. Kasi dyan dadaan yan. Pero ngayon, meron ng mga bitak na lugar. So, sinasabi ng Panginoon sa huling panahon ay darating ang mga bagay na ito. At ang higit sa lahat na pinakamabisa na palatandaan ay yung pagdating ng huling papa sa Roma na tatawaging Peter the Great or Peter of Rome. Tandaan nyo kung sino ang unang papa? Si Peter. Itong dadating na huli after Pope Francis I, ito ay tatawagin na Peter of Rome. So pareho, di ba? Beginning and end. Peter din ang itatawag nila. Bakit ko sinasabi sa inyo, tinatakot ko ba kayo? Oo, tinatakot ko kayo. Bakit? Para wag na kayong palampalampa sa pananampalataya ninyo. Dahil whether you like it or not, it will come. Anong sabi ng Panginoon? Datnan kayo ng Panginoon na kung kayo'y nasaan, saan kayo dadatnan? Datnan kayo, nandoon kayo sa matibay na pananampalataya. Diyan kayo datnan. Dahil kung dumating ang Panginoon, sapagkat marami ang naniniwala sa inyo na kayo ay dadagitin sa panahon ng paghihirap, bago dumating ang panahon ng paghihirap, dagitin nawa kayo ng Panginoon na kayo ay nasa tamang pananampalataya at kayo ay nasa tamang kaayusan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya simula ngayon, mag-ayos-ayos na kayo. Bakit? Kung totoo yung sinasabi ng rapture na yan, bago dumating ang paghihirap, o kapanahunan ng tribulation, remember that I believe the death of Francis I and the coming of the last Pope. At kung kayo naniniwala na bago pa mag-tribulation at kayo dadagitin na, datnan kayo ng Panginoon sa inyong pananampalataya. So there is no reason for any one of you here, simula ngayon, na hindi kayo mag-ayos sa pananampalataya nyo kung kayo'y naniniwala na ang rapture ay darating before the tribulation. Kaya lang ako, ang paniniwala ko, post-trib ako eh. Naniniwala ako na ako'y papasok sa panahon ng kahirapan. Bakit kanyo? Bakit tayo lang ang gustong makaligtas sa paghihirap samantalang yung mga apostol, lahat sila dumanas sa paghihirap. Bakit ka magiging exempted? Why will you exempt yourself if you see that all the previous believers ng Panginoon, naghirap silang lahat, nagdusa silang lahat. At sila ay namatay
na nananampalataya, hindi nila itinakwil ang kanilang pananampalataya. Nag-post ako sa inyo dito sa GC na merong mga talagang pinare-recant sila doon sa kanilang pananampalataya. Sinabi sa kanila, itakwil nyo lang ang inyong pananampalataya at kayo mabubuhay. Pero anong ginawa nila? Ninais pa nilang mamatay sa pananampalataya kesa ito itakwil ang Panginoon. Dadating at dadating ang panahon yan, ano ang inyong gagawin? Mananatili ba kayo doon sa pananampalataya na pinangahawakan ninyo na sinasabi niyong ako'y mamamatay sa Panginoon sapagkat ako'y kanyang anak? O baka naman pag dumating ang tamang panahon ay hindi niyo nakilala kung sino si Kristo? Ngayon pa lang, mag-practice na kayo. Kasama ng practice na yan yung tinatawag na salitang sacrifice. Natutunan ko doon sa seminar namin minsan ito Sacrifice. Dahilan sa kapag ikaw ay gustong manatili sa ating Panginoon, hindi maaari na ikaw ay hindi magsasacrifice. At ang ultimate sacrifice mo kung tutuusin ay buhay ng iyong pananampalataya. Dahilan sa hindi mo itatakwil ang ating Panginoon. Maliwanag na sinabi ng Panginoon na siya'y darating. Kapag binasa nyo ang Mateo 24, lahat ng palatandaan ay narito na. At lastly, bago ko magtapos, bibigyan ko kayo ng isang sample. Paki-post mo nga yung UPC dito. Yung Universal Product Code. Papakita ko sa inyo na talagang nandiyan na yan. UPC. Yan. Sino nakakaalam yan? Saan nyo yan nakikita? Lahat ng bilihin ninyo ay meron yan. Ang tawag diyan ay barcode. Bukod sa barcode, yan din ay tinatawag na Universal Product Code or UPC. Pag tiningnan ninyo ang UPC niyan, yaan ay hinahati sa dalawa. Mapapansin ninyo na merong guhit sa unahan, merong guhit sa gitna, at merong guhit sa huli. Pag tiningnan ninyo ang guhit na yan, yan ay magkapareho ang kapal. Yung kapal ng unang guhit, yung kapal ng nasa gitna, at saka yung kapal ng nasa huli ay pareho. Ano ang dahilan? Sapagkat ito ay naghihiwalay ng unang bahagi at ng ikalawang bahagi. Ito ay ginawa upang pag kayo'y bumili, ay madaling malaman yung inventaryo ng produkto. Yung isang bahagi dyan ay presyo at yung isa ay inventaryo. Ibig sabihin sa inventaryo, kapag yan itinamaan ng makina, automatic magdididak yan sa inventaryo. So, hindi na mahihirapan na mag-inventaryo yung may-ari ng tindahan. Alam nyo ba kung anong unang trabaho ko sa Amerika? Ang trabaho ko doon ay mag-inventaryo sa tindahan. At ang inventaryo doon ay hindi maliit sapagkat ang mga supermarket sa Amerika ay hindi maliliit. At ang trabaho ko doon, isa sa naging trabaho ko doon ay mag-inventaryo ng lahat ng paninda doon sa tindahan. Kami ay merong microphone, pagkatapos merong kaming tape recorder, at tinitingnan lang namin yung lahat ng paninda at tinatawag namin. Kasi sila kapag naglagay ng paninda, nakasection talaga. Kaya pag tinawag mo, yun, alam mo na yun kasi talagang nakahanay sila doon. At nakatutuwa naman, ako hindi magaling sa math pero wala akong sablay pag ako'y nag-inventaryo. Tama lahat. Okay? At dahil dito, para maiwasan yung matagal na pag-inventaryong ito, gumawa ang International Business Machine or IBM ng isang sistema na hindi na magtatawag o magkukol na katulad ng ginagawa namin, naging trabaho ko doon sa Amerika na magtawag sa inventaryo. At para maiwasan yun sapagkat napakatagal, susumahin mo pa yon,
Tatyping mo pa yon, saka isusumitin mo pa doon sa may-ari ng tindahan. So ang gumawa sila ng isang product na hindi mo nagagawin yon automatic. Pag tinamaan ng scanner, magbabawas na, hindi mo na kinakailangan umarki na pa ng tao para mag-inventaryo. Ito yon, Universal Product Code. Ngayon, ano ang kinalaman nito sa huling panahon? Alam nyo ba kung anong number yung nasa unahan yan? Pag tiningnan ninyo yan, tingnan nyo yung 6. Anong hitsura ng number 6 sa gitna yun? Di ba kapareho siya noon sa dulo? So, ibig sabihin, itong linyang ito, ang number nito ay 6. Kasi tingnan nyo yung 6, pareho siya, oh. Hindi ba? So, ito ay 6. Yung nasa gitna ay 6. At yung nasa dulo ay 6. Araw-araw na ginagawa nyo, pinamimili ninyo, araw-araw ginagamit ninyo yung 666. Araw-araw yan. Bakit? Actually, yung gumawa niyan, wala siyang ideya na sa Biblia ay merong palatandaan ng Antikristo ng 666. Wala siya kinalaman, di naman siya religious person. Nagkataon lamang na ito ay kanyang pangalan. Bakit? Ang pangalan niya ay George, ang kanyang gitnang pangalan ay Joseph, at ang kanyang apelyido ay Laurier. Pag binilang mo ang Joseph, that is a 6-letter word. Joseph, anong sabi isa? Yung huli ay Laurier, which is also a 6-letter. So pag ginawa niya, yung kanyang pangalan at apelyido ay ginawa niyang imprimatur or signature. So wala siyang kinalaman na ito pala ay merong kinalaman sa hula. 666. So, ang tanong, nagkataon ba yon? O talagang pinagtagpo ng Diyos sa tamang panahon? George Joseph Laurier, 666. At araw-araw, yan ang inyong gagamitin. At doon sa QR code, meron din yan doon sa kanto, na 666 din yan sa QR code. At yan din ang ilalagay dito sa chips dito, at kung hindi dito, ay ilalagay sa noo. Actually, ginagawa na ito sa Sweden. At walang sinuman sa atin ang makatatakas dito sapagkat ito na ang gagamiting sistema ng pamimili. Paano ka bibili sa tindahan kung ito na ang batayan? Hindi ba ngayon ang ginagamit ay debit card? Hindi na kayo nagbabayad? Meron ng GCash? Ang ultimate later on, ito ay i-implement ng pangkalahatan na hindi ka na makabibili kung wala kang chips na ipapalagay. Kung patayin nila yung code ng chips mo, parang yung smartphone, pag pinatayin nila yung SIM card mo, hindi ka na makakatawag. Hindi ba? Dahil may control sila ng SIM card mo. Just the same with these chips, meron silang control. At kapag ikaw ay pinatayan ng card ng chips na ito, hindi ka makapebenta, hindi ka makakabili, anong mangyayari sa'yo? Mamamayat kayo. Mamamayat kayo dahil hindi kayo makakabili ng pagkain. Hindi rin kayo makakapagbenta. Kaya ngayon pa lamang, kung kayo'y may lupa sa probinsya, maghukay-hukay na kayo. Dahilan pag nando doon, hindi nyo kinakailangan yung barcoding na yan. Tandaan ninyo, bakit si may-ari ng Facebook, si Zuckerberg, bakit siya nagpagawa na ng tirahan sa ilalim ng lupa? Marami na ang mga mayayaman ngayon sa Amerika, hindi lamang sa Amerika, nagpapagawa na sila ng malalalim na tirahan. Bakit nila ginagawa ito? Dahilan sa alam nila na darating ang panahon na kinakailangan sila'y tumira sa ilalim ng lupa, dahilan sa alam nila na mauubos ang tao sa ibabaw. Alam niyo ba yon? Kaya sila ay nagpapatayo na ng mga tirahan sila. At yung iba, napakaganda sapagkat kahit nasa ilalim ng lupa, ay meron pang swimming pool. Isa pa sa inaasahang darating.
kung tayo ay nagkaroon ng COVID na kung saan ay kinakatakutan ng lahat. Sinabi sa Microsoft, ni Bill Gates, tandaan niyo ito, sinabi ni Bill Gates na mayroong pang darating na virus na mas mataas kaysa sa COVID. Sinabi ni Bill Gates yan. At tatandaan nyo, ang virus na COVID ay man-made. Ginawa yan. At sinabi niya na meron pang darating na mas malala, si Bill Gates mismo. Ibig sabihin, daranasin natin kung tayo papaano, sapagkat yung COVID-19, yan ay isang proseso lamang o parang sinasabing testing lamang yan kung kaya nilang kontrolin ang tao. At nakita nila na ang buong mundo, tingnan nyo, ang buong mundo ay nakontrol. Di ba? Lahat tayo, buong mundo, hindi lamang Pilipinas, nakontrol nila ang buong mundo. Actually, alam ni Fauci na hindi naman totoo yung COVID eh. Pero testing water lang yan na kaya nilang kontrolin ang lahat ng tao sa mundo. Kung yung COVID nung una ay hindi totoo, panakot lang, yung susunod ay tunay na. At sinasabi nga ni Bill Gates na ito ay mas malala kaysa sa nauna. Mga kapatid, sinasabi ko to sa inyo para hindi tayo magpaisi-isi sa pananampalataya natin dahil sa ayaw nyo at sa hindi, pumapasok tayo sa panahon ng taghirap. Ito na yung tribulation. Namatay na si Pope Francis, binilang natin, di ba? Siya yung 666. Mali ba o tama yung bilang natin? Kung sinama natin si Pope Benedict XVI, sobra. Kaso nag-resign. Pagkakataon ba yon? Pagkakamali ba yon? Ba't siya nag-resign? Pagkatapos ang pumalit ang pangalan, bakit ang dami-dami naman ng Pope II, Benedict XVI, bakit ang ginawa niya, gumawa siya ng sarili, ang ginawa niya first, which is, hindi niya rin alam siguro yan, na 665 si Pope, si John Paul II. Nagkataon ba yan? O yan ba ay katunayan na ang propesiya ng kasulatan ay nagkakaroon ng katuparan? Whether you like it or not, the prophecy is being fulfilled. Tanggapin nyo man o hindi, kasi hindi naman tayo ang may kapasidad para tumanggi kung ito ay nakaplano ng Diyos para sa sanlibutan ito. Ano lamang ang dapat na gawin? Ang sabi sa John 16:33, ang sabi ganito, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa sanlibutan. Kapayapaan. Sa sanlibutan ay haharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan ito. Jesus Christ is reminding us, no matter what happened o mangyari man sa mundong ito, kagagawan man nila ito o hindi, tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, marapture man kayo o hindi bago dumating ang paghihirap, ang sabi ng Panginoon sa atin, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat dinaig ko na ang sanlibutan. We have the assurance that whatever happened, ang Panginoon ay kasama natin. Pero isa lamang ang sinasabi ko, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, na tayo ay lumakad na merong lakad ng pagtatagumpay at tayo ay lumakad para bang tinapos natin yung karera ng takbuhan na we run the course and we finish the race. Di ba? Kaya sinasabi ko ito sa inyo para maging babala na tayo ay pumapasok sa panahon ng kahirapan, mag-antay-antay lang kayo sa World War III sapagkat malapit-lapit na yan. Meron pang isang sinasabi dito na magkakaroon ng isang malaking tidal wave na kung saan yung daw ay nandoon sa Japan. Kung ano man yung nangyari sa Japan na tidal wave, ang darating na tidal wave sa atin, hindi lamang sa Japan, kundi maging ang Pilipinas ay aabutin.
So kung magkaroon man ng sabihin natin napakalakas ng lindol, ang lindol ay nag-create ng tsunami. Hindi ko kayo tinatakot, may ginantakutin kayo, kesa kayo naman ay walang kamalayan na ito'y darating. Bilang manggagawa ng Diyos at bilang mangangaral, ito ang trabaho namin. Ang trabaho ninyo, makinig. At ito ay sinasabi namin sa inyo sapagkat ito ang aming binabantayan, ito ang aming pinag-aaralan, nang sa gayon makita ninyo na ang sinasabi ng Diyos ay totoo at kayong mga mananampalataya tayo ay maghanda at gawin natin yung ating tungkulin sa ating pananampalataya. Nagkakaintindihan ba tayo? Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na kung saan ay nagpapaalala sa amin. Maraming salamat sapagkat ikaw ay Panginoon na kung saan ay naglalahad ng iyong kagustuhan. At maraming salamat sapagkat nauunawaan namin ang mga bagay na ito. Idinadalangin po namin, Ama, ng aming mga sarili ay aming talaga sa pagsunod at sa mga bagay na ninanais mo upang ang mga bagay na gusto mo ay amin pong may sakatuparan. Alam po namin na may sina ang panahon para sa amin at inihiling po namin na nalalabing panahon ay ubusin namin sa pagtupad ng iyong kautusan na ipangaral ang iyong salita. Hinihiling po namin ang bawat isa ay maging instrumento ng iyong kapayapaan, maging instrumento ng iyong pag-ibig, maging instrumento kami ng iyong mga bagay na ninanais sa sanlibutan ito. Idinadalangin po namin ang bawat isa na ikaw ang maggagabay, ang Espiritu Santo ang patuloy na magpupuspos at hinihiling po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong si Jesus. Amen.